Magandang araw po, ito na naman ako, Dexter Work at Service. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo ng pagkakataon ng mapagbahagi. Ang iayusin natin ngayon, itong Yamaha Aerox 155. Ang issue nito ay pumabibrate kapag tinakbo na sa starting. Tara, ayusin natin. At ngayon mga ka-works, tanggalin natin yung cover dito, yung plastic. Unahin natin dito sa may bracket ng air cleaner assembly. Itong dalawang bolt dito, tanggalin din natin to. At pagkatapos dito sa baba, yung plastic cover nya, tanggalin natin yung Phillips screw bolt nya dito para mabaklas, para matanggal natin yung cover. Tapos bilisan natin ng konti. At pagkatapos na matanggal tong Phillips screw nya lahat dito, tanggalin ko tong cover nya. Ayan. At saka yung foam dito sa baba, sa may CVT nya. Tapos tanggalin din dito yung mga tornilyo na dito sa may CVT nya, yung 6mm. Tapos tanggalin ko itong CVT cover nya. Tapos unahin ko dito sa may pulley nya, yung nut nya na 17mm. Ayan, para makita natin yung kung anong nangyari sa loob ng kanyang pulley. Ayan, medyo may kalawang na, matigas na. Linisin natin to mamaya. At pagkatapos dito na naman sa may bandang torque drive nya, sa may bell, yung 24mm na nut. Ayan, tingnan din natin dito kung anong nangyari. Ibalik ko muna to. At tingnan natin yung spring nya, weak na. Malambot na yung center spring. Palitan natin to mamaya. Baklasin ko muna. Ayan, natanggal na. I-test natin tong center spring nya or torque drive spring, kung gaano ka weak na siya. Yan. Sagad na siya. Ang lambot na ng spring na to. At saka ito yung dahilan ng lagutok niya, yung slide piece. Linisin muna natin tong mga parts niya dito. Ayan. Pagtanggal ng kanyang torque drive assembly, madali lang to. Hugutin lang yung takip niya, tapos yung mga pin niya dito, yung guide sa may female niya, para matanggal tong dalawa, yung female at saka yung male na torque drive. Ayan. Tapos hanginan para walang matira na grasa, kasi yung lumang grasa niya marumi na, kulay itim na, puno na ng dumi at saka alikabok. Ayan, malinis na siya. Pahiran natin to ng basahan. Tapos ko na napahiran ng basahan. Ayan, malinis na yung male niya, male na torque drive. Tapos ito yung female niya, yung may butas. Gasan ko muna to ng gasolina para matanggal yung mga lumang grasa din na marumi, na puno ng alikabok at dumi. Saka may kalawang siya dito, galing doon sa spring at saka sa takip. Kunting tips lang mga ka-works para maiwasan ang mga ganitong pagkasira sa mga may-ari ng mga motor dyan. Every 6 months kailangan nyo talagang i-CVT cleaning. Saka pag nag-CVT cleaning kayo, kailangan talaga na tanggalin itong torque drive
assembly niya at saka linisin. Pagkatapos lagyan ito ng bagong grasa. Tapos dito itong linis ko, lagyan ito ng bagong grasa. Tapos yung pin niya, yung guide, lagyan din ng bagong grasa. At saka yung bearings niya sa loob, doon sa may mill, yung stick bearing niya sa likuran, lagyan ng bagong grasa yun. Sa mga may-ari na hindi alam kung kailan magpalit ng belt at saka yung fly ball at saka yung torque drive spring, mga ka-works, kailangan nyo magpalit ng torque drive spring at saka belt at saka yung fly ball pag nakuha na yung takbo na 24,000 to 30,000. Nasa sa inyo yan, kasi mapipil nyo na magbabibrate at pagpag at saka maingay na at wala nang hatak yung motor. At ngayon mga ka-works, i-assemble na natin yung torque drive assembly niya. So, pag assemble nito, ipasok muna tong female niya dito sa mill, tapos yung mga guide niya, yung pin, ilagay nyo yung 3 pin, tapos lagyan ng grasa, at pagkatapos ilagay yung takip niya ng torque drives assembly niya. Dito sa slide piece niya, nilagyan ko lang glue. At ito yung bagong bili niya na center spring or torque drive spring, Pitts Bike ang brand. Ayan, kulay pink, 1000 RPM to. Pwede rin to sa mga MIUI 1000 RPM, pero ito yung binili niya, pang Aerox talaga to na 1000 RPM. Yan, higpitan ko muna, i-impact ko muna to. Yan, tapos na. Tapos i-assemble natin yung bula, yung fly ball, ilagay natin dito sa may pulley set nya. Ayan. Tapos yung belt nya, dito may mga marking ito. Ito. May arrow siya, oh. Ito yung arrow nya, pa harap yung arrow nya. Yan ang sundan natin, yung arrow nya. Kailangan nakaharap siya. Nakaturo siya paharap. Tapos ilagay dito sa may torque assembly. Tapos ang ginamit dito na fly ball ay 11 grams yung ginamit ni sir. Yun ang pasok sa test niya. Saka ito yung washer niya dito sa may movable spacer. Yan, manipis yan. Tapos ito yung takip ng pulley set. Tapos ilagay ko tong nut. Tapos higpitan, impact wrench, hindi lumuwag yung nut. At saka dito sa bell niya, ayan, may mga guhit na siya, oh. Naka anti-dragging na siya. Ibalik na natin to. At saka yung nut na 24mm na nut, 24mm na wrench ang gagamitin, socket wrench. Double check. Ayan, mahigpit na. Tapos double check ulit dito sa may pulley nya. Tapos takpan. Ibalik yung cover ng CVT nya. Tapos meron tong gasket na parang bakal na manipis, parang plain set. Nilagyan ko yun ng glue para dumikit, kasi malaglag siya, eh. Ayan, bilisan natin ng konti. Tapos dito ibalik yung mga Phillips screw bolt sa may air cleaner box. Saka tapos yung plastic cover nya dito sa may CVT sa baba, ibalik natin to. Tapos lagyan ng tornilyo yung mga Phillips screw bolt din.
Ayan. Mga ka-works, na ibalik na natin. Mamaya i-test natin to, paandarin natin kung para malaman natin kung hindi na siya maingay. Ayan na mga ka-works, yung gawa natin, yung gamit natin dyan na fly bolt 11 grams, tapos yung torque drive spring 1000 rpm. Tapos ayan, pinaanda na ni sir. Ayan, test na natin to, paandaran natin para ma-warm up siya. At salamat sa nanonood at sa sumusuporta, lalong-lalo na sa nag-subscribe sa Dexter Works YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo, at sa may-ari nito, maraming salamat sir sa pagtitiwala. God bless sa inyo at peace out.